kalablab, welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, papakita po namin sa inyo kung paano po kami mag-aalaga ng mga alagang pusa. Kasi klase-klase po yung mga breed na pusa po aming inalagaan. Kaya iisa-isahin ko po yan mamaya kung paano kami mag-aalaga everyday. Paano sila papakainin, anong kinakain, mga vitamins, yan. Mamaya iisa-isahin ko po yan sa inyo sa vlog ko. Pero bago yan, don't forget to subscribe my YouTube channel, Apple Villarmente, comment down below at i-click yung tiny bell sa baba para maging updated po kayo sa akin mga next pang vlog. Bago yan, intro muna tayo mga kalablab. Yan po yung isa sa inaalagaan namin mga kalablab. Ang breed niyan is exotic short hair. Ayan po yung isa niyang anak na naiwan kasi tatlo dapat yung anak niya. Namatayan siya ng dalawang anak. Ayan, siguro sa mahina yung resistensya ng dinidede sa kanyang sa mamakat ng kanyang anak. Ayan, yan yung naiwan. Isa na lang yung naiwan. Ayan, exotic short hair. Yan yung isa sa inaalagaan namin. Dito po yung area ng mga inaalagaan naming pusa. Ayan po yung mga klase-klaseng pusa. Meron po kami ditong Highland na babae. Ayan. Maine Coon male. Bengal charcoal at saka ragdoll. Yan yung half breed na siya kasi yung mama niya half Persian, half Siamese. Then yan din yung ragdoll female. Yan Himalayan at saka exotic high nose, exotic long nose, low nose pala, at saka Highland. At sa side naman yan, kasi separate namin yung lalaki at saka yung babae doon. Hindi kasi sila pwede ihalo kasi baka mag-away at saka magrarambol yan sila. Mag-aagawan sila ng babae. Yan yung dito yung area ng male area namin. Yan. Yan. Diyan yung male area namin. Yan, exotic yan siya. Yan yung Scottish Fold. Himalayan. Tsaka Munchkin. Ayon, British long hair. At saka British short hair, yung black. Tsaka yung Bengal namin na makulit at talagang makulit na maldito, sipat. Yan. Yan, si Bengal. Ayun, Bengal. Oh, yung mata mo. Galit yan. Ayan. Yan yung area ng male area namin. Yan, dyan. At saka yung nakahang up na yan dyan, yan yung mga buntis na stud na. Saka dito na side naman, ayan si asawa, naglilinis siya dyan. Kasi yan dyan ang area niya. Ito sa side naman to, ito yung female area. Yan, yung mga babaeng pusa yan dyan. Nakaseparate din yan sila. Di yan sila nakahalo sa lalaki. Nakaseparate yan siya dyan. Ayan. Araw-araw po namin yan sila nililinisan. Kinukuhaan ng mga poops nila, mga dumi nila. Ayan, ginagawa namin araw-araw. Everyday yan siya, daily routine.
Ayan yung mga pusa namin na inalagaan dito. Meron kaming Bengal. Doon charcoal at saka yon Lincoln. Ayan, exotic. Ito siya. Ito na bago lang tong panganak ito siya eh. May anak na ito pero namatay yung lahat yung anak niya. Kasi yung nakaraang buwan, malakas kasi yung lindol, tapos dito sa Jenisan kaya napiktuhan yung mga mamakat, yung mga buntis may mga anak. Ito gigrow try ko siyang gupitin para mag-groom at gupitan pala. Try ko siyang gupitan para mabago na naman yung kanyang balahibo. Ayan. Ayan yung ragdoll. Klase-klase yan dyan sa loob na babae na cat. Female cat. Ayan, may babae din kami doon na Bengal. Ayan. Partner yun siya sa Bengal namin na lalaki doon. Araw-araw talaga namin yung nililinisan ng kanilang dumihan. By the way nga pala mga kalablab is yung gamit naming katsan is yung pang talagang katsan ng pusa talaga. May klase-klase yan din siyang flavor, scent. Mamaya ipapakita ko po sa inyo kung ano yung mga ginagamit nilang katsan at kinakain nilang cat food. Tsaka mga vitamins. Yan. Yan si asawa. Tapos siya siyang kumuha ng poops ng mga pusa. Then araw-araw din namin yan silang pinapalitan yung mga tubig nila. Iniinom nila. Araw-araw namin yan silang pinapalitan ng tubig. Para mas malinis yung iniinom nila araw-araw. Daily talaga yan. Ayan. Saka yung pinapakain namin sa kanila is yung ito, power cut. Power cut na adult. Ayan. Ito yun siya. Ito yung power cut. Ito pang adult to siya na pinapakain namin. Pag yung lampas 1 years old na sila, yung adult na ng pusa. Saka yung pag kitten pa, hindi pa sila nag-year, isang taon, nasa 6 months to 8 months, 9 months, ayan, ito yung kinakain nila. Yung pang kitten talaga. Yung ano niya nito, balot niya nito, ang kulay niya is pink. Kaya yung sa adult is blue. Ito pang kitten to siya. Saan po? Pakita ko sa inyo yung different ng kitten at saka adult. Kasi sa kitten kasi guys is maliliit siya ito. Maliliit siya. Compared doon sa pang adult. Ayan, ito ang sa pang-kitten, yan na sako, at saka ito yung sa adult na power cut. Pag magkasing na sila ng name, power cut din siya. Pero yung kulay niyang sa kitten is pink, ang sa pang-adult is blue naman. Yan yung kinakain nila. Saka yung sa katsan naman, papakita ko sa inyo, yung sa katsan na ginagamit namin is ito. Ito yung ginagamit namin. Yan. Every month, meron talaga yan silang budget, konsumo nila. Every month. Kasi sa isang buwan, sa isang month, makakaubo sila ng 30 pieces na katsan. Saka yung food nila naman, na cat food is sa 1 month, ang budgeting namin is nasa 12 sack na pagkain.
Ayan din yung budget nila. Sako-sakong mga budget nila yan. Yan. Pansin nyo mga kalablab, bakit ganito yung dito sa kanilang area? Kasi ito, temporary lang kasi ito. Ito, nilagay namin temporary lang yan dyan kasi wala pang budget pang atip. Pero soon, sa awa ng God at saka tulong na rin ng bawat isa sa amin at sa may-ari nito ng mga pusa na to is ipapagawa namin yung atip nila dito at saka yung flooring para mas malinis at mas komportable yung mga pusa dito. Para happy na yun ang mga pusa. Yan. Hello, Bengal! Ano, say hi sa vlog. Hello. Hi kayo sa vlog. Yan. At saka sa vitamins naman, mga kalablab, is ito yung ginagamit namin na pinapainom ko sa kanila. Ascorbic acid. Ascorbic acid, Pepsi. Ayan. At saka, yung, ito, Elizabeth. Subok na talaga tong Elizabeth. Disclaimer lang po mga kalablab, hindi po ako magaling sa pag-alaga ng pusa. Hindi rin po ako veterinary para mag-suggest at based lang po sa aking mga experience na pag-alaga ng pusa. Kasi ito talaga sa halos makikita ko sa YouTube, sa vlog, ito talaga yung magandang vitamins na iniinom ng mga pusa. At saka pag meron ding mga sipon ang mga pusa nyo, singha, sipon, ubo, ito yung maganda ding pang cure para sa kanila, para sa sipon. Ayan, burn cure. Ito na talaga yung ginagamit ko sa kanila. Subok ko na talaga itong ginagamit pag may sipon yung mga pusa. And then ito, maganda din itong vitamins para sa pusa. And then Coat Shine para sa balahibo ng mga pusa. Iwas lagas buhok. At saka para sa mainit na panahon, iwas dehydrate sa mga pusa. Ito lang din yung ipapalagay nyo sa tubig. Ihahalo sa kanilang inuming tubig. Ayun, inuming tubig. Ihahalo mo lang ito. Depende sa inyo kung estimate ng paglagay nyo. Sa amin kasi is nasa isang kutsaritang plastic, yung plastic na kutsarita. Yun yung pangsukat namin kasi. Depende sa inyo kung gaano kadami, gaano kakunti. Depende yun sa inyo. At saka, ito rin yung ginagamit ko kapag mag-hit yung pusa naming mga lalaki. Ayan yung pusa naming mga lalaki. Pag nag-hit, once na magpa-stud na kayo ng pusa, papainumin nyo muna ito ng ganito. Yan, fish oil. Para sa lalaki. Para active yung kanilang pag-stud. Yan. Ayan yung mga gamit nila yan dyan. A few inches later.
Ayan, nilagyan ko na sila ng pagkain. Yung pang-adult na Power Cut Blue. Blue ang lalagyan. Ayan, kain pa more. Ito si Tisoy. Tisoy! Ano, Soy? Ayan, kumakain na si Tisoy. Ayan, kain pa more. Yung may anak na pusa, Mama Cat at saka kitten, malaki na yung anak niya. 1 month na yung anak niya. Dapat ipakain sa kanila is yung pang-kitten din. Kahit may anak sila. Kahit adult sila, tapos may anak sila, Mama Cat. Ayan, pang-kitten yung pinapakain ko. Kasi yung magwa 1 month niyang anak, kumakain din yan ng cat food. Kaya yung dapat ipakain sa kanila kitten para pang-kitten din yung pagkain. Pang-kitten na, ayun. Yung sako na yun. Na pink. Ayan, kain pa more. Ayan. Kain, kain. Ayan, tapos na naming linisan at pakainin dyan sa female cage. At saka itong sa mga hang-up. Ayan, natapos na din dyan. Linisan namin dyan yung area ni asawa. Dyan sa akin. Ito yung sa akin. Yan. Nilagyan ko na yan siya. Bawat isa niyan ng mga bagong tubig. Nirepilan ko na din dyan ng bagong tubig. Pakain. Tsaka nilisan na din namin yung mga katsa nila. Ayan. Next is itong sa pang male na naman. Area. Dito sa male tayo maglilinis. Natapos na din tong kuna ng tae, nagwalis. Next natin is magmamap tayo ng kanilang sahig. Tsaka natapos ko na din na ihugasan yung mga lalagayan nila ng tubig at saka pagkain. Bago ko sila muna papakainin is linisan ko muna yung kanilang bahay. Pasok tayo sa bahay nila. Yan. Oh, bakit nag-aaway? Bengal? Ikaw talaga mahilig makipag-away kay Himalayan, ha? Oh, excuse me, Himalayan. Pasok tayo dito sa nila kasi maglilinis tayo ng kids. Ito yun. Ayan, yan si Clover. Hi, Clover. Oh, babae ta Clover yan. Clover. British. Ito yung British. Short hair. Yan. Saka yan yung Himalayan. Yan siya, Himalayan. Saka ito si Munchkin. Saka yan si Exotic. Exotic high nose kasi yung nose niya. Yan yung high nose. Saka yan si Scottish Fold. Scotty! At higit sa lahat, yung maldito namin dito, yan, si Bengal. O, lagi sila nag-aaway ng Himalayan. Yan. Tara, maglinis tayo ng cage nila. Sabi natin nga paano kanilang area. Yung bahay. Yung bahay. So, yung nakalagay parang yung pinag-aaway na tapos ko nang nagmap. Yan, ang linis na. Scottish Fold. Clover. Malinis na bahay nyo. Yan, tapos na din akong nagmap. Papakainin ko na naman sila. Ayan, maglalagay na din tayo na maglagay tayo ng mga tubig nila. Atin na ilalagay yung mga tubig nila para malinis. Dapat malinis everyday ang kanilang surroundings. Bago din yung kanilang mga tubig. Para malinis yung inom nila pala. Ayan. Malinis yung tubig na inom nila. Excuse me. Okay, excuse me. Ayan, ilalagay tayo ng tubig. Malinis yung tubig nila.
din dyan, no? Malinis na yung mga tubig nila. Ayan mga kalablag ko. Malinis na yung mga tubig na iniinom nila. Ayan. Ayan. Tapos, maglalagay na din tayo ng pagkain sa kanila. Ito. Excuse me. Excuse me po. Ayan. Pagkain. Pagkain ng mga... Malayan! Come! Malayan! Malayan! Ayan na sila. Ayan, kumakain na sila tsaka inom na din ng tubig. Malinis na kanilang palibot. Araw-araw ganyan talaga ginagawa namin. Daily routine namin yung mag-aalaga ng pusa. Ayan. Ayan. Siya nga pa po, mga kalablag is, based lang sa aking experience, pag-aalaga ng pusa is, hindi po natin araw-arawin at straight po yung mga pusa natin papakainin ng dry food, kagaya po ng pinakain nila. Ayan. Kung magpapakain po kayo ng dry food, yung tulad nito na cat food, dry food, huwag po natin straight yung pakain. Kailangan meron din silang sustansyang kinakain na alternate mo lang silang pakainin ng mga masustansyang pagkain na isda, hahaluan mo sila ng kalabasa, tsaka sayote. Yun yung mga pinapakain ko sa kanila. Yung maganda talaga yung mga ganun na i-alternate mo din silang pakainin. Tapos, yung pagpapakain mo ng mga gulay, haluin mo sa isda, is ilalaga mo muna yung mga gulay tsaka isda, sabay mo na lang laga. Yun kasi yung ginagawa natin. Kapag nagpapakain kami sa kanila ng may mga nutrients, may mga sa kanilang katawan, makabigay ng nutrients sa kanilang katawan. Ayan, yun ang mga pusa namin. Wala yan. Depende yun sa inyo mga kalabdag kung anong diskarte at ano yung mga experience nyo, ano din yung magandang mga benefits sa mga pusa na maganda ipakain. Mga vegetables, mga isda. Actually, talaga, isda talaga yung paborito ng mga pusa. Minsan, mas gusto din nila yung hinahaluan ng gulay. Sa amin, hinahaluan namin ng kalabasa. Yung parang pinupudpud siya, yung hinahimay-himay mo siya, yung kalabasa at saka isda, ihahalo mo, saka ipapakain mo sa kanila. Yun yung mga gusto nila. Wet food. Kumbaga wet food. Gusto din nila yung mga wet food. Yan. Kung hindi rin nila gustuhan yung wet food na ilalaga mo yung isda at saka ihalo ang kalabasa, pwede rin yung sugba, sa Bisaya sugba. Ewan ko anong tawag sa Tagalog. Yung parang yung barbecue yung isda sa Tagalog, ano yun? Basta sa amin sa Bisaya sugba. Sugba yung gusto nila din na himay-himayin mo yung sugba ng isda. Tapos ipapakain mo sa pusa. Yan. Yan yung mga pusa namin. Cover. Yan. Yan. Tapos, pagkatapos ng kumain, sabayan mo din sila ng vitamins. Yung may mineral plus iron na vitamins. Talsidik, okay din yun. Saka yung ascorbic acid, maganda din yun. Saka, yung tooth shine para sa kanilang mga buhok. Para hindi lumalagas-lagas yung buhok nila. Yan. Tapos, kapag mainit naman ang panahon, pwede mo din lagyan yung tubig nila yung dextrose powder. Yun yung ginagamit ko para sa iwas dehydrate ng mga pusa. Lagyan mo lang yung mga tubig nila. Tapos ihalo mo lang. Iinumin nila yan. Yun lang mga kalablang. Tsaka, don't forget to subscribe my YouTube channel. Just click the tiny bell sa baba. Yung maliit na tiny bell, click mo lang yun para maging updated ka pa sa mga next kong pang gagawin ng mga vlog. At update ko rin kayo sa next kong vlog sa pagpagawa nitong kanilang cage. Kanilang atip nila dyan kasi sira na yung atip nila. At saka ipa-flooring yung dito kasi lupa yan dyan eh. Kailangan mas mamalinis yung mga palibot nila. Yan, update ko kayo sa pagpagawa nito dito. Sa bago nilang atip. Yan lang. God bless you mga kalablang. See you. Bye. Don't forget to subscribe. Meanwhile, Nga po mga kalablag is meron kaming page pala sa mga
alaga naming pusa. Meron kaming page na Toshiro Cat. Ilalagay ko lang ang link at saka picture dyan sa aming page na Toshiro Cat. Follow nyo po kami mga kalablab at like na rin nyo po ang aming page. Thank you. Maraming salamat. God bless you mga kalablab. Thanks for watching and don't forget to subscribe.